Hindi ka ba makaintindi? Alam ko matalino kang tao para hindi ako maintindihan. Ulit-ulit ka na lang. Mag-overtime nga ako para mabayaran ko yung oras ng late ko. Kung gusto mo 24 hours straight duty pa eh. Alin bang hindi mo maintindihan doon? At saka kung lumandi man ako, wala ka nang pakaalam doon. Sinipa na rin niya ang ginamit niyang upuan kaya natumba ito. Ano bang gusto mo mangyari? You can leave now. Kandautan nitong pahayag sa kanya. Kung kanina sigaw ito ng sigaw, ngayon na may halos pabulong na lang ito kung magsalita. Hirap spalengin ng lalaking to. Kapag tumagal siguro siya sa kumpanya nito, baka lahat ng buhok malagas dahil sa stress. Dahil sa sinabi nito na pwede na daw siyang umalis, walang babalang humakbang siya palabas ng opisina nito at pabalibag niyang isinara ang pintuan pagkalabas niya. Kaso hodang sabihan pa siya ng mga ito na walang modo at walang pinag-aralan, wala na siyang pakaalam pa. Buong maghapon naglinis lang siya ng naglinis. Hindi na nga siya kumain dahil sa sobrang inis. Para naman walang masabi ang boss niya sa kanya. Napatingin siya sa relong suot niya. 11:00 na ng gabi pero nagpupunas pa rin siya ng sahig ng paulit-ulit. Asipag niya nga eh. Siya na lang yung natirang tao sa building. Malamang yung ibang kasamahan niya naghihilik na sa mga oras na iyon. Pero siya, nandito pa sa kumpanya na Joshua. Maayos na naglilinis dahil isa siyang responsableng manggagawa. Kapag late, kailangan bayaran. Mag-overtime para naman hindi putak ng putak ang amo niya. Hating gabi na nang mapagdesisyon na niyang umuwi na. May bukas pa naman at saka hindi naman aalis sa mga alikabok na iyon. Bukas nandyan pa rin naman iyon. Ngayon niya ramdam ang gutom. Sa sobrang sipag niya kasi hindi na siya kumain kanina. Siguro naman bayad na siya kay Viliana na iyon. Gabi na po kayo, ma'am. Ang sipag niyo naman po. Bati sa kanya ng gwardiya na nakatalaga sa mga oras na iyon. Binuksan niya ang zipper ng dala niyang bag para ipakita sa gwardiya ang laman noon at tipid ng ngumiti rito. Baka mapromote na kayo niyan, ma'am. Talaga po, kuya? Sana nga po mapromote ako kagad eh, kaya lang po mukhang malabo eh. Yung boss po kasi natin na supot, laging galit. Halos malaglag ang panga nito sa sinabi niya. Si Sir Joshua po ang tinutukoy ko. Unang araw ko pa lang tapos sinabon na ako. Palibhasa kasi supot ang lalaking yun. Pumagalpak naman ito ng tawa. Ano po? Si Sir? Hindi makapaniwalang tanong nito. Tumangutango siya. Secret lang natin yun na, kuya. Tinapit niya ito sa balikat bago tuluyang lumabas ng peanut building. Mukhang nabigla si Manong Guard sa nalaman nito tungkol kay Joshua. Huwag naman sana ito magkwento sa iba dahil mayayari talaga siya ni Viliana. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya na maaninag niya ang bulto ni Ethan. Medyo na-touch tuloy siya ng konti. Hindi naman niya kasi inaasahan na susunduin siya nito. Nang makita siya nito ay ngumiti ito ng malapad sa kanya. Kung kanina na-touch siya, ngayon naman bad trip na siya. Sinundo nga siya pero gamit na naman ito ang bisikleta. Hanggang ngayon masakit pa ang puwet niya dahil sa ginawa nito kanina pero iyon pa rin ang dala-dala nito. Sige, pero hindi niya hayaan na ito na naman ang magmaneho. Ngising aso siya na lumapit sa kaibigan. It's her turn. Na-touch naman ako, Ethan. Sinundo mo pa talaga ako gamit yung bike mo eh, no? Ngumiti naman ito sa kanya na may kasamang kaibangan. Let's go? Umiling siya. Ako magmamaneho, Ethan. Saan niya rito at inagaw na niya ang bisikleta at pumuwesto na siya ng upo. Sisiguraduhin niyang malalamog ang dalawang itlog nito at baka kapag minalas pa sila, baka mabasag pa ang mga ito. Ipaparanas niya sa kaibigan kung ano ang naranasan niya kaninang umaga. Tinalo niya pa ang may almoranas dahil sa pagmamaneho nito ng bike nang walang pag-iingat. Kanina pa sila nag-aagawan ni Ethan sa bisikleta dahil pareho silang walang tiwala sa isa't isa. Halos inabot na sila ng 1.5 oras dahil sa pag-aagawan ng bisikletang dala-dala nito. Ayaw niya kasing ito na naman na magmaneho. Ayaw din naman ito na siya magmaneho dahil hindi naman daw siya marunong. Pero sa huli ito din naman ang nagparaya. Laglag ang mga balikat nito nang ibigay sa kanya ang bisikleta. Fine, just be careful, okay? I don't want to die yet. Marami pa akong pangarap sa buhay. Do you know how to use a bicycle, Quinn? You know what? I can handle this. Okay lang na mapagod ako. Don't you worry about me because everything is under control. Parang takot na takot nitong sabi sa kanya. Pati yata itlog nito'y umurong na rin dahil sa sobrang takot. Ano ba ikinatatakot nito? Oo nga, hindi nga siya marunong magmaneho ng bisikleta pero sa nakikita niya'y mukhang madali lang naman. Pipidal ka lang naman. Basic.
Napakadali lang naman na mag-balance ng katawan. Kapag marunong ka raw kasi magmotor, ang ibig sabihin nun marunong ka na rin magbike. Magaling siya mag-drive pagdating sa motor kaya tiwala siyang marunong din siya sa bike. Kung kaya nila, kaya niya rin syempre. Umiling-iling siya kay Ethan. No, ako na. Pakikitaan kita ng mga galawang professional, Ethan. Sumakay ka na kasi. Bilisan mo yung kilos mo dahil may pasok pa ako bukas. Natatawa niyang sabi rito. Palipat-lipat ito ng tingin sa kanya at sa bisikletang hawak niya. Dahil pa nito ang pinainom ng suka dahil sa sobrang pamumutla. Maglakad na lang kaya tayo, Queen? Suwestyon nito. Ako na nga hawak niya tapos maglakad na lang tayo. Para pareho tayo makauwi ng safe. 30 minutes lang naman tayo maglalakad bago tayo makarating sa apartment mo eh. Napabuga siya ng hangin. Kunti na lang talaga ihahagis na niya ang bisikleta sa pagmumukha nito. Ano silbi nitong dalawang bisikleta kung hindi natin gagamitin? Taas kilay niyang tanong dito. Sana hindi mo na lang dinala itong bike na to kung balak mo rin lang palang maglakad. Bilisan mo na, sumakay ka na. Kanina pa ako naiinis, Ethan. Kunting-kunti na lang tatamaan ka na talaga. Iyoko lang mapagod ka, that's all. Katwiran nito pero ang totoo ay takot na takot ito dahil alam na siguro nito ang kahihinatnan ng buhay nila kapag ipinagpatuloy niya pa ang kagustuhan niya. Huminga siya ng malalim dahil kanina pumayag na ito na siya ang magmaneho pero ngayon parang nag-aalangan na naman ito. Langya, anong oras na? Nasa harap pa rin sila ng Binat Building. Naiinis na ako, Ethan. Sisirain ko tong bike na to kapag hindi ka pa sumakay. Napakurap-kurap naman ito at padabog na lumapit sa kanya habang mahinang minumura ang bisikletang hawak niya. Gusto ko pa magkaroon ng asawa at mga anak, Queen. Reklamo pa ni Ethan na akala mo'y tatapusin na niya ang buhay nito. Ayusin mo ha? Please lang. Lahat na yata'y nasabi nitong abnormal na ito. Siyempre mag-iingat siya. Hindi nga lang siya sigurado kung anong pag-iingat ang gagawin niya, lalo na't hindi naman siya marunong magbisikleta. At hindi niya rin sigurado kung makakauwi ba sila ng walang mga bangas sa mukha. Dito ka sa harap sumakay, Ethan. Utos niya sa kaibigan. Gagawin lang naman niya itong shield para kapag nabunggo sila, ito muna ang unang matatamaan. What a brilliant idea. Ang talino niya talaga. No, dito ako sasakay sa likuran mo. Mariing tanggan nito. Dito ka nga sa harapan sumakay. Mamili ka. Uuwi tayo na ligtas o uuwi tayong hindi na makikilala mga kaibigan at mga kamag-anak natin. Pananakot niya rito. What do you mean? Nalalaki-amatan nitong tanong sa kanya na halatang kabado. Kaya gusto niya itong paupuin sa harapan para matutulungan siya nitong makontrol ang bisikleta. Hindi naman siya ganoon kasama para ipahamak ang gago niyang kaibigan. Basta, huwag ka mag-alala, Ethan. Hindi kita ipapahamak. Sabi niya pa para pagkatiwalaan siya nito at nang makauwi na sila. Pero ang totoo kahit siya man ay hindi sigurado. Konti na lang mababatukan na niya ito. Bukod sa gutom na ay inaantok na din siya. Nag-aatubili man ay sumunod pa rin ito sa kanya. Mahigpit ang hawak nito sa gitna ng manibela. Kilalaki mong tao, takot na takot ka. Isipin mo na lang, may ililigtas tayong dalawa kaya kailangan natin magmadali. Pangaasar niya pa rito. Relax, Ethan. I will never let you get hurt, dude. Sabi niya habang tumatawa na parang bruha dahilan para lalo itong makaramdam ng takot. Kung may ililigtas man ako, motor ang gagamitin ko, okay sasakyan? Sagot nito na mukhang takot na takot. Ilang beses mo na ako nasaktan, Queen. Wala na akong tiwala sa'yo. Ilang beses mo nang kinuwawa tong mga itlog ko. Buti na nga lang at matibay ang mga ito dahil hanggang ngayon buo pa rin. Dagdag pa nito habang nakataas ang mga kilay. Ilang beses na kasi niya itong inangkas sa motor. Laging reklamo nito, overspeeding daw siya. At saka yung itlog daw nito mariing nagsasalpukan kapag siya nagmamaneho. Malamang magkadikit ang mga itlog nito kaya talaga mag-uumpugan. Saan ka ba nakakita ng itlog ng tao na one set apart? Lang niya, itlog na may social distancing? Saan ka makakita nun? Hindi naman ito hayo para magkaroon ng itlog na hiwa-hiwalay. Sira ulong ito, hindi talaga nag-iisip. Kapag kasama niya si Ethan, pakaramdam niya tumatanda siya ng 10 kumpara sa totoong edad niya. At daig niya pa ang merong 112 anak. Let's go, baby! Unang pedal pa lang niya ay gumewang na kaagad ang bisikleta. Shit, parang ang bigat naman yata ni Ethan. What the hell? Do you want us both to die? Bulyaw nito pero hindi niya ito pinansin at nagunwari siyang walang naririnig. Grabe naman ito kung makapag-react. Hindi pa naman talaga yun ang totoo niyang kakayahan eh. Ang bigat mo kasi, Ethan eh. Katwiran niya. Napakaliit ng mga itlog mo pero ang bigat-bigat mo.
First time na kasing sumubok ng bisikleta. Sorry naman, kapag first time wala talagang alam pero kapag nasasanay mga first timer, daig pa nito ang mga batikan. Dinahilan mo pa itong itlog ko. Ikaw nga 2 bundok yung daladala mo, nagreklamo ba ako kanina na mabigat ka? You're always being unfair. Himutok nito. Pakiramdam niya kasi ang bigat ni Ethan. What the hell are you doing? Ihinto mo nga muna. Itabi mo, Queen. Ako na. Hindik nitong utos sa kanya. Hindi pa nga sila nakakalayo pero itong si Ethan parang gago dahil ang ingay-ingay ng bunganga nito. Ang sarap busalan. Practice pa lang yun, Ethan. Don't panic, okay? Magtiwala ka lang kasi sa best friend mo. Sabi niya pa kay Ethan pero kahit siya ay pinagdududahan niya ang sarili. How can't I? Goodness. Itong itlog ko, siguradong basag na ito bago pa man tayo makarating. Slow down. Shit. Queen, shit! Sigaw nito at pakiramdam niya parang gusto na nitong lumundag mula sa bisikleta. Walang ginawa sa Ethan kung hindi ang sumigaw ng sumigaw. Pakiramdam niya bago pa man sila makarating sa apartment niya ay may problema na siya sa pandinig. Kay lalaking tao, takot na takot. Samantalang ayos naman ang patakbo niya ayon sa sarili niyang paniniwala. Hindi ko na kaya, Queen. I hate this bike. Sino bang nakaimbento nito? I will kill them. Reklamo nito na walang tigil sa kakasigaw. Hindi niya na lang ito pinapansin. Inahayaan niya lang ito hanggang sa ito na ang kusang sumuko. Sino bang mapapaos? Hindi naman siya kundi ang angkas niyan. Akala mo'y baboy na kinakatay. Kalahating oras lang naman daw ang biyahe pero inabot sila ng 1.5 oras ni Ethan. Pahinto-hinto kasi sila at kahit nga gusto na nito na ito ang magmaneho ay nagmatigas pa rin siya. Pakiramdam niya ay may mga pasa, mga pisngi ng puwet niya. Kung masakit ang naranasan niya kanina nung si Ethan na nagmaneho, mukhang triple na ngayon ang sakit. Utusan niya na lang mamaya si Ethan na bumili ng pain reliever. Ngayong gabi ay sa apartment na muna siya pansamantalang titira. Sa apartment na ipinagmamalaki ni Ethan. At para daw hindi siya mapahamak, babantayan daw siya ng kaibigan niya 24/7. Alam na rin ng daddy niya kung saan siya pansamantalang titira. Magmaneho ka papasok. Utos na to sa kanya. Alata na ang pamamalat ng boss nito dahil halos 1.5 oras itong nagsisisigaw. Paghinto niya, tumalon ka agad ito mula sa bike at hinilot-hilot ang mga pisngi ng puwet nito. She's enjoying seeing Ethan in that kind of situation. Medyo nakaganti na rin siya kahit papaano dahil sa ginawa nito sa kanya kaninang umaga. Grabing kahihiya ng inabot niya kaninang umaga. Grabe naman daw ang asawa niya at hindi siya tinigilan. Alam na daw kasi may pasok pa siya, hindi siya tinigilan. Kaya daw hayun, siya, paika-ika habang nagtatrabaho. We're not yet done. Makakaganta rin ako. Mahinang bulong nito na akala mo'y hindi niya naririnig. Pasok na tayo, Ethan. Tara na. Buksan mo na. Nakangiti niyang utos sa kaibigan na akala mo'y pinagsakloban nito ng langit at lupa. Wala naman kasi sa kanya ang susi kundi na kay Ethan pa. Napatingin siya sa paligid. Madaling araw na pero meron pa rin mga tao sa labas at nag-uusap ang mga ito. Ilan sa mga ito ay napatingin sa gawin nila ni Ethan. Ethan? Mahinang tawag niya sa kaibigan at agad naman siyang nilingon nito. Yes? Bakit dito ka naganap ng bahay? Mukhang maingay dito at tampulan ng lugar na ito. Balak mo ba akong ipahamak? Ha? Taningnan siya nito na parang hindi ito makapaniwala. Yes, said, Ethan, find me an apartment that is near to VNet where I will be working. Tapos magrereklamo ka ngayon? Mukhang hindi ako makakatulog dito ng maayos eh. Mukhang maraming adik dito sa napili mong lugar. Nagkibit-balikat lang naman ang siraulo. Pagbukas nito ng pintuan ay bumungad sa kanya isang may kaliitang apartment na sa tansya niya ay 2 o 3 tao lang yata ang kakasya. Tadaan! Ang ganda no? Malinis na ito, Queen. May mini-ref ka na rin. May bagong kama at lahat ng nakikita mo dito ngayon ay kagagawa ng gwapo mong kaibigan. Puri nito sa sarili. Binuhat na naman ni Ethan ang sarili nitong bangko. Mukhang ito yata ang pinagkaabalahan ni Ethan ngayong araw. May silbi din naman pala ito kahit papaano. Anong kakainin natin ngayon? Salip ay tanong niya rito habang hinihimas ang kanyang tiyan na kanina pa nagrereklamo. Gutom na ako, Ethan. Siyempre, nagluto na ako ng kakainin natin bago kita sunundo sa trabaho mo. Nito na halatang nagyayabang na naman. Kumislap ang mga mata niya dahil sa sinabi nito. Agad siya nagtungo sa hapagkainan at excited na tinignan ang mga pagkain na nakalagay doon na may mga takip pa.
Kiniskas niya ang sarili mga pala dahil sa sobrang galak. Si Ethan naman mukhang aliw na aliw sa naging akto niya. Buksan mo na. Utos sa kanya ni Ethan. Agad naman siyang tumungo at sinunod ang sinabi nito. Pagbukas pa lang sa nauna ay dismayado na kaagad siya. Unang platong may takip ay pritong hotdog at itlog. Sa pangalawang plato, ganoon pa rin naman pero sunog. At sa pangatlo, ganoon pa rin pero parang uling dahil siguradong hindi na iyon pwedeng kainin. Ang galing ko, no? Nagawa ko na siya ng maayos, Queen. Pwede na talaga ako mag-asawa. Wika nito na halatang tuwang-tuwa. Sa pangatlong subok na perfect ko na siya. Goodness, ang galing ko, di ba? Lang yan naman talaga. Akala niya adobo, menudo o sinigang ang niluto nito. Yun pala'y itlog at hotdog lang. Tapos kung makapagyabang ito, akala mo napakalaking achievement na ang nagawa. Maghain ka na para makakain na tayo. Anya kay Ethan na tila hinang-hina. No choice siya dahil kanina pa talaga kumakalam ang sikmura niya. Umupo na siya at tinintay na pagsilbihan siya ni Ethan. Agad naman itong tumalima at agad na kumuha ng kanin para sa kanilang dalawa. Nung ilagay sa harapan niya ang kanin ay hindi kaagad siya nakagalaw. Langya naman talaga oo. Ano to? Naiinis niyang tanong dito. Rice? Alanganin itong sagot sa kanya. Tuwang-tuwa sa itlog at hotdog na niluto dahil na perfect daw nito pero yung kanin halos itim na lahat. Nangiya talaga. Bakit naging ganito? Napabayaan mo to kaya nasunog no? Ako sa niya. Siguradong sasakit ang panga niya kapag kinain niya ang luto nito. Ipagpalagay mo na lang na diet ka. Isipin mo na lang na black rice yan. Alam ko matalino ka kaya isipin mo na lang yung mga masasarap na pagkain para ganahan ka. So paano? Let's eat na? So dapat siya pa pala mag-adjust? Galing naman talaga ng kaibigan niya. One of a kind at talaga naman na may pagmamalaki. Napakagaling. Dahil sa sinabi nito, parang gusto niyang suntukin ang panga nito para hindi ito makakain at ito ang una mag-diet sa kanilang dalawa. Kumain ka na. Nag-effort pa naman ako lutuin mga yan para matuwa ka. Formal nitong pahayag at nag-umpisa ng kumain ang walang hiya. Huminga siya ng malalim. Siguro, natuwa pa ako kung hindi ka nalang nag-effort no? Kinuwawa mo lang itong mga pagkain. At ano sabi mo? Pwede ka na mag-asawa? Hutang na loob, Ethan. Baka mamatay ang magiging pamilya mo kung laging ganito ipapakain mo. Mahabang litanya niya rito. Ayos naman Hindi naman masyadong sunog. Katwiran pa nito. Ang kanin na niluto nito ay konti na lang ang nakikitang puti dahil karamihan ay itim na. In short, sunog na sunog. Sinamaan niya ito ng tingin. Bakit kasi hindi ka gumamit ng rice cooker? Kumamot ito sa noo. Gusto ko nga kasi matuto. Pasalamat ka nga dahil ikaw pala ang unang babaeng pinagluto ko. Kunway nagtatampo pa nitong sad sa kanya. You can hire a chef if you want to learn how to cook. Suwestyon niya. Mukhang desidido ang kaibigan. Pagbigyan na lang, kawawa naman. No, I want to learn on my own. Maagap nitong sagot habang nakanguso. Nagmukha tuloy itong pato sa paningin niya. Tuturuan na lang kita, Ethan. Bigla itong humagalpak ng tawa kaya naman nabilaukan ang siraulo at sunod-sunod na umubo. Oh, ayan. Siraulo kasi. Kumakain kasi tawa ng tawa. Ayan na napapala ng mga siraulo. Uminom naman kaagad ito ng tubig at pagkatapos ay nagsalita. Ano sabi mo, Queen? Tuturuan mo ako? I know you. Wala ka din namang alam sa pagluluto Umaasa ka lang sa mga restaurant. Pumupunta ka sa mga restaurant at doon ka kumakain. Breakfast, lunch, and even dinner. Totoo din naman kasi ang sinabi nito. May point din naman si Ethan. Kaya lang ang sinasabi niya lang naman ay itlog at hotdog na hindi sunog ang ituturo niya dito. Inirapan niya ito. Kumain ka na lang. Lahat ng niluto mo ngayon, Ethan, nakakapanghina sa totoo lang. Siguradong isang buwan pa lang, malnourished na magiging asawa mo. Utang na loob, Ethan. Kung miserable ang buhay mo, huwag ka naman dami na iba. Maawa ka sa magiging asawa mo. Ayos lang. Busog naman siya sa pagmamahal Ibibigay ko sa kanya lahat ng meron ako. Ang katawan ko, ang puso ko kasama na pati ang kaluluwa ko. Sabi pa nito na para bang nangangarap ng gising. Aanhin ang pagmamahal kung gutom naman ang aabutin mo. Baliw na yata talaga itong kaibigan niya. Ano, puro pagmamahal na lang? Wala nang kain-kain? Kung sa kanya mangyayari iyon na pakakainin siya ng sunog, siguradong oras lang ang bibilangin niya ilalayasin niya na kaagad ang asawa niya. Ano siya, martir? Kahit gutom ang sikmura, pagmamahal pa rin ang paiiralin?
Hulser nga abutin na magiging asawa ni Ethan kung sakasakali. Kawawang nila lang. Konti lang din ang kinain niya dahil wala siyang gana. Itlog na lang at hotdog, hindi pa marunong magluto. Kawawang nila lang, walang alam sa buhay. Teka, Queen, maiba ko. Kumusta ang unang araw mo sa trabaho? Seryosong tanong nito habang sarap na sarap sa mga pagkain na niluto nito. Ayos naman. Tamad niyang sagot. Sinabihan lang naman nila ako na nasobrahan daw ako dahil paika-ika ako naglakad. Galing mo sobra. Sarkastiko niyang sabi dito. Natawa ito. Yun lang ba? Ano pa iba sinabi sa'yo ng boss mo? Mukhang galit na galit siya Like he wanted to punch me on my face. Haba, hindi ko siya uurungan. Sa gwapo kong to? Hindi ako papayag. Natawa siya sa sinabi nito. Mas gwapo sa Bilyana kasi sa'yo, Ethan. Siguro, lamang siya ng 4 na paligo. Bulag ka na kung ganun. Nakanguso nitong sabi sa kanya. Napahagalpak siya ng tawa. Ang gusto kasi ni Ethan, ito lang ang gwapo sa paningin na lahat ng babae. Siguro, kung hindi tayo magkaibigan, Ethan, magkakagusto ako sa'yo. Kaya lang hindi Ewan ko ba? Ang pangat mo kasi sa paningin ko Para ka talagang aso na may mga galis. Anya sa kaibigan. Nakita niyang napanganga na lang ito habang nanlalaki ang mga mata. What? Langya, mas gwapo pa nga ako sa mga Hollywood stars tapos sasabihan mo kung kamukha ko lang aso? Seryoso ka? Angal nito sa kanya habang sinusuklay nito ang buhok sa pamamagitan ng mga daliri nito. Just kidding. Kung paanong ayaw niyang masabihan ng pangit, ganoon din si Ethan. Pareho silang bilib sa mga sarili nila. I can't believe it. I think you need eyeglasses. Ano to habang umiiling-iling pa? Fine, pero para sa akin, mas gwapo pa yung aso kumpara sa'yo. Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Sabihin mo na lang kaya nagrapata ako. Himutok nito habang masama na ang tingin sa kanya. Marahas itong tumayo at dinala na ang mga pinagkainan nila sa sink. Pikunin talaga ito kapag may sinasabihan siyang ibang tao na gwapo. Gusto kasi nito, ito lang ang gwapo at wala nang iba pa. Padabog ito naguhugas ng mga pinagkainan nila. Kulang na lang basagin nito ang mga iyon. Kapag may kaibigan ka talagang sinto-sinto, stress ang aabutin mo. Na hindi niya nga alam kung paano nito naubos sa mga niluto nitong palpak. Mukhang mas gutom na gutom pa ito kaysa sa kanya. Siya nga halos hindi niya nagalaw ang pagkain na niluto nito kahit na gutom pa siya. Ibang klase ang kaibigan niya. Kung may ranggo lang siguro ang mga abnormal, malamang si Ethan na ang general. Dahil sa sobrang inis na nararamdaman ni Joshua ngayon, ay napagdesisyonan niyang yayain ang dalawa niyang kaibigan na si Nick at Vince na magtungo sa V-Night Bar. Total, nandito naman ngayon ang dalawa kaya damay-damay na. Ang V-Night Bar ay pag-aari ni Vince Villarreal na isa sa mga abnormal niyang kaibigan. Ito rin ang lugar kung saan siya unang hinalikan sa labi ni Daphne Di Maloco, ang baliw at manyakas niyang janitress na mukhang Amazon ng aswang. Ang lugar kung saan siya nito unang ininsulto dahil hindi raw siya masarap halikan at isa pa, ang pangit daw ng pagmumukha niya. Ngayon naman ay sinasagot-sagot siya nito at halos magwala pa sa opisina niya. That which, ipinapangako niya sa sarili niya na pahihirapan niya ang babaeng iyon sa sarili niyang mga kamay. He's furious right now dahil nakakarami na ito sa kanya. Hindi niya matanggap na may isang babaeng sasagot-sagutin lang siya ng ganoon at sa harapan ng mga kaibigan niya. Pati ang mga ito ay hindi makapaniwala sa naging akto ng babae kanina. Lahat silang tatlo ay nabigla dahil sa nangyari. Hindi kasi nila inaasahan na sisipain ito ang upuan ng pagkalakas-lakas kaya naman halos sabay-sabay silang tatlo na umangat ang puwet mula sa pagkakaupo. Bakit? Wala ba siyang karapatan na tanungin ang empleyada niya kung bakit late ito ng halos sa kalahating oras? Unang araw pa lang nito sa trabaho pero palpak na kaagad. Samantalang ang nakalagay sa resume nito na isa ito sa mga empleyado na masipag, magalang at maaasahan. Maaga raw ito kung pumasok sa trabaho at kailan may hindi pa ito nahuli kahit na isang minuto man lang. Kaya raw nitong sumayaw, kumanta at kumain habang naglilinis. Hindi niya nga alam kung pinag-isipan ba na mangkukulam na iyon ng mga pinaglalagay nito sa resume na ipinasa sa kanya. Akala mo isasali ito sa beauty contest para maglagay pa ito ng mga taglay na talento na wala namang kinalaman sa trabahong papasukan nito. Wala daw itong sinasayang na oras. Kahit daw nasa banyo ito ay naglilinis pa rin ang babae. Napakaswerte daw na magiging boss nito dahil sa itong masipag at talaga namang katangi-tangi sa lahat.
Pero nang masilayan niya ang babae, mukhang kabaligtaran nito ang lahat. Mukhang puro kasinungalingan lang ang mga nakasulat sa resume nito dahil unang araw pa lang pinatunayan na kaagad nito na isa itong irresponsableng manggagawa. At imbis na tumakbo na ito papasok sa loob ng VNet building dahil nga late na ito, abay, nakikipagyakapan pa ito sa lalaking naghatid dito. Kaya heto sila ngayon, umiinom dahil sa mangkukulam na iyon. Alas 9 pa lang na umaga pero nakatambay na sila sa loob ng V-Night Bar kung saan hindi naman niya talaga gawain. Habang umiinom silang tatlo, ang dalawa niyang kaibigan panay ang tawa habang nakatingin sa kanya. Simula nang umalis si Daphne mula sa opisina niya kanina ay wala nang humpay ang mga siraulong ito sa kakatawa sa kanya. Kanina pa siya pinagtatawanan na para bang isa siyang clown sa paningin ng mga ito. Partida, masama pa roong pakiramdam ni Villarreal pero kung makatawa ito akala mo'y wala nang bukas. Halos lumobo na rin ang sipon ito sa kakatawa. Nakakadiri ang walang hiyang ito. Halos mabulunan na rin ito sa sariling laway pero tuloy pa rin ang pagtawa. Tuwang-tuwa kahit wala namang nakakatawa. Childish. Ang bababaw na mga kaligayahan ng mga ito para itong mga baliw na nakawala. You know what pare? Naihi talaga si Joshua kanina pag-alis ng John address niya. Kaya itinaboy niya muna ang John address niya at sinabing, "You can leave now." Tapos kandautal pa itong kaibigan natin. Payag na Vince na pinakasira ang ulo sa kanilang tatlo. Sabay tawa at halos mamilipit pa. Tapos, pag-alis ng John address niya, kumaripas na kagad si Joshua ng takbo patungo sa banyo. Oh, Tom! Kung makapagkwentong Vince na ito, akala mo nakasaksi ito na isang bagay na nakakatawa na hindi nito malilimutan sa buong buhay nito. Kumahampas-hampas pa ang dalawa nitong kamay sa lamesa. And his face was priceless, pare. Langya. Ngayon ko lang nakitang tumiklo pag isang Villena at sa isang babae pa. Sa Villarreal ang bangka dahil ito lang ang panay salita ng salita sa dalawa. Sa Nick ay ganoon din, para itong mga sinaniba ng masamang espiritu. Ang isang ito tatahi-tahimik pero ngayon hindi na niya ito kilala. Wala siyang ginawa kundi panoorin ang dalawang baliw sa harapan niya. Vince Villarreal is an engineer. His childhood friend na walang ibang ginawa kundi ang buwisitin siya araw-araw. Hindi niya alam kung bakit halos araw-araw itong nasa opisina niya. Akala siguro nito may sakit siya para dalawin siya ng walang palya. Lagi din itong may daladalang basket na punong-puno ng iba't ibang klase ng prutas kapag pumupunta ito sa opisina niya. Pansuhol daw sa kanya para hindi daw siya magalit sa pang-istorbo nito. Pero ito lang din naman ang kumakain sa mga daladala nito dahil nakakahiya naman kung makikihati pa siya. Samantalang mukhang kulang pa iyon sa kaibigan niya. Akala mo wala itong pamilya na nagmamahal at nag-aaruga. Kulang na lang dalhin ito mga damit para sa opisina niya tumira. Ang sira ulo niyang kaibigan. Akala mo naman hirap na hirap sa buhay. Kung kumain pa ito ng prutas, akala mo pinagkaitan ito ng buong pamilya nito. Halos sasalpak nito ang bumansana sa malaki nitong bibig. Kulang na lang apoy para magmukha itong lechon. Ginagawa na itong picnic place ang opisina niya. Kung minsan naman ay playground. Sa araw-araw na pumupunta ito sa opisina niya, wala itong ginawa kundi ang busitin siya sa ginagawa niya. Minsan may dala-dala pa itong maliliit na bola at ginagawa nitong ring ang trash bin niya. Minsan gusto na niya itong ipakaladkad sa security guard kaya lang medyo nakakaramdam pa siya ng konting awa para rito. Mukhang hindi nito na-enjoy ang pagkabata nito kaya siguro ngayon ito bumabawi kung kailan matanda na. Kaya kapag araw-araw itong nasa opisina niya, lagi ding mainit ang ulo niya dahil hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Bukod sa mapang-asar ito, ay napakaingay pa ng bunganga nito. Dahil pa nito, ang mga chismosa sa kanto sa dami ng kwento nito sa kanya na wala namang katuturan. Yeah, his face was all white. Akala mo nakatanggap ng masamang balita. Komento naman ni Nick. Nick Andrada was a lawyer and a childhood friend too, like Vince. Like him, he's also a serious one. Halos hindi sila nagkakalayo dahil pareho silang seryoso. But now, they're laughing at him because of his John address. Kanina pa tawa ng tawa ang dalawa. Halos inabot na sila ng gabi sa pag-iinom na mukhang siya lang yata ang tumatagay dahil ang dalawa ay may sariling mundo. Ngayon siya nagsisisi kung bakit niyaya niya pa ang mga ito. Sana pala'y umuwi na lang siya sa bahay nila at mag-isa na lang siyang uminom. Di sana'y tahimik ang buhay niya ngayon. Ang tagal ngang kabagan ng dalawa niyang kaibigan para sana kahit papaano ay tumahimik ang paligid niya.
Mukhang siya lang naman ang umiinom dahil yung dalawa niyang kasama na para mga kulang-kulang ay nagtatanguan tapos maya-may pareho matatawa. Kaya siya muntik na raw siyang maihi sa takot. Yung mukha niya raw kanina, talo niya pa raw ang pinainom na isang container na suka. Para daw siyang natatae pero wala naman lumalabas. In short, mukha daw siyang tubol. Kung saan-saan na nakarating ang pinag-uusapan ng dalawa na akala mo wala siya sa paligid. Ginawa pa siyang manok. Kay lalaki niya raw na tao, wala daw siyang binatbat sa babae. He felt dismayed and mad at the same time. His janitress looked so young and innocent pero yun pala, marami ng karanasan. Hindi lang karanasan sa trabaho kundi sa iba pang aspeto. Now he believes in saying that looks can be deceiving. Parang papatayin siya ng janitress niya kanina kung makatingin dito sa kanya kaya naman pinalis na niya muna dahil baka masaktan niya lang.